Siksikan sa gitna ng matinding init, yan ngayon ang problema sa mga kulungan sa bansa. Ang Bureau of Jail Management and Penology pilit daw sinusolusyonan ang mga sakit na dulot nito sa mga preso. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris? Rafi, ngayong nagbabala ang pag-asa na asahan daw ang mas mainit pang panahon sa mga susunod na araw. Partikular ngayong Mayo, isa sa mga nalalagay sa peligro ng kung ano-anong sakit ay yung mga preso, lalo na sa kinakaharap na congestion rate ng ating mga kulungan sa bansa. Aabot daw sa 442% ang average congestion rate sa mga bilangguan sa buong bansa ayon sa bagong talagang officer in charge ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na si Jail Chief Superintendent Alan Iral. Ibig sabihin nito, kung pagbabasehan ng Philippine Building Code na dapat may 4.7 square meters na ginagalawan ng bawat preso, kapag 442% congestion rate, imbis na isa ay 5 ang umuokupa sa lugar na pang isang tao lang. Pero mas matindi pa ang congestion rate sa NCR na umabot sa 608%. Ibig sabihin, imbis na isa ay 7 ang presong umuokupa sa pwestong pang isang tao lang. Dalawa sa pinaka-congested ang Manila City Jail na may 5,731 na preso, samantalang dapat ay 1,200 lang ang kapasidad nito. Pati sa Quezon City Jail na may 5,296 na preso, samantalang dapat ay 800 hanggang 900 lang ang preso rito. Ang problema sa ngayon ay wala raw talagang mapaglilipatan pa. Sa ngayon ay may kabuo ang 135,000 na persons deprived of liberty na nakakulong sa 476 jails sa buong bansa na under sa BJMP. At dahil nagbabala ang pag-asa na masiinit pa ang temperatura, sari-saring sakit ang pilit na inaabatan ng pamunuan ng BJMP. Sa ngayon, pinakamataas daw, Rafi, ang kaso ng hypertension. Nariyan din ang banta ng heat stroke, respiratory diseases at skin diseases. Sa ngayon, tanging solusyong nakikita raw nila ay ang pagligo ng mga inmates ng 2 beses sa isang araw. Ang kaso naman ay dahil may El Nino ay kulang din ang supply ng tubig. Ayon sa BJMP, pwede silang humingi ng water provision sa BFP. Pinabubuti rin nila ang ventilation. Ang mga may highly contagious disease gaya ng pulmonary tuberculosis ay nais nilang ilipat sa Satellite Treatment Center sa Bikutan. Sa ngayon ay may 7 na raw na persons deprived of liberty ang naroon. May mga isinasagawa rin daw na medical missions sa jails. Ang kaso, aminado ang BJMP na hindi sapat ang doktor nila sa mga jail facility na pwedeng mag-monitor sa mga preso. Hindi naman lahat ng jail may doctors dyan. Ang masasabi ko lang dyan na minomonitor lang po natin yung nila. Pag napakonsulta sila, they are being regularly monitored. Kung the situation becomes worse, pwede naman yan na i-request na nila. Between life and death, dinadala na po yan without court order, dinadala sa ospital. Pero kung ang halimbawa, isang pasyente, Rafi, nagpapatuloy naman daw yung construction ng iba pang mga jail facilities para makatulong dito sa congestion problem, no? So, halimbawa, sa Quezon City, meron nang itinatayo pero inaasahan na matatapos pa ito sa 2021. Sa San Juan naman, ang inaasahang pagtatapos nito ay sa 2020. Ngayon, kung mapipirmahan na ni Pangulong Duterte yung budget for 2019, merong nakalaan na 2.9 billion pesos para sa BJMP na pwede rin magamit para sa construction ng mga jail facilities. At kung mangyari ito, ay posible para bumaba by 200% ang congestion rate sa buong bansa. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa BJMP. Balik sa iyo, Rafi. Maris, may binanggit bang BJMP kung paano naman makakatulong yung mga kaanak ng mga inmates, yung mga nakakulong, para maibsan yung hirap na dulot nitong siksikan at mainit na panahon ngayon, Maris? Well, pwede siguro silang magdala ng, actually hindi naman talaga nabanggit yan, Rafi, no? Pero yung mga bumibisita, pwede rin silang magdala siguro at tumulong sa pagdadala ng mga electric fan, yung mga maliliit na electric fan na pwede pang makatulong sa kanila. Tapos yung mga mas maraming mga bimpo, mga tubig na supply, para hindi lahat nanggagaling dun sa BJMP o yung mga facility mismo. Dahil kahit papano, itong mga support na ito mula sa mga kamag-anak ay malaking tulong din, Rafi, dun sa mga preso. Yun na nga, kasi alam natin, medyo restricted din yung pagpasok dyan. Kahit mga pagkain, ay hindi ba? Pero kung hilingin ba ng mga inmates na magpasok ng mga ice cream o mga ice candy, mas lulog kaya yung pamunuan ng mga, lalo na yung mga city jails na talagang mas siksikan ngayon?
Alam mo kasi, Rafi, yung nagkaroon din ng paghihigpit sa mga sa pagbisita gaya na rin ang binanggit mo dahil nga lalo na nung nagkaroon ng outbreak sa measles, nakakadagdag din daw sa possible na halimbawa pwedeng yung virus madala pa sa loob ng preso. So nagkaroon ng paghihigpit nito lang. Pero kung halimbawa may mga ganyan na talagang malaking problema pagdating sa, especially kung yung preso may sakit na, malaking tulong din daw talaga yung mga kamag-anak na magbibigay ng suporta sa kanila. Kung halimbawa kinakailangan talaga ng mga ganito, pwede naman idaan sa management ng jail facility dun sa warden para yung mga requests na ganito ay pwedeng mapagbigyan kung talagang kinakailangan, Rafi. Okay, maraming salamat, Maris Umali.